Okay, kumusta kayo? Isipin nyo to, isang protesta sa ilalim ng dagat para ipagtanggol ang West Philippine Sea. Heroic, di ba? Pero, paano kung ang protestang to ay para mismo sa leader na sinasabing nagpapabaya dito? Yan ang hihimayin natin ngayon, susuriin natin yung aninong iniwan daw ng nakaraang administrasyon sa ating karagatan. So para magsimula, heto yung pambungad na linya mismo ng source material natin. Hindi ito tungkol sa heografya, ito ay tungkol sa mga multo, mga fingerprints at mga kahihinatnan. Grabe no? Agad-agad sinasabi na sa atin na hindi lang to usapang mapa o teritoryo. Mas malalim to. Para tayong mga investigador na titingin sa mga bakas na naiwan at sa mga multo ng nakaraan. So, saan ba nga nagsimula ang lahat ng ito? Well, ayon sa source, ang sentro ng pagsusuri nila ay isang medyo kakaibang event, isang protesta sa ilalim ng dagat. Literal, may mga taga-suportang sumisid sa West Philippine Sea, bit-bit pa ang mga placard nila para sa dating Pangulo. At dito na raw ayon sa source, pumapasok yung malaking irony. Kasi isipin nyo, nagpoprotesta sila para sa soberanya, pero ginagawa nila sa mismong lugar na sinabi ng leader na sinusuportahan nila na hindi sulit na ikamatay. Yan yung parang central conflict ng buong kwento. May tawag pala sa ganyang mental conflict ayon sa source. Ang term sa psychology ay cognitive dissonance. Ito yung pakiramdam na parang hindi ka mapakali kasi may dalawa kang magkasalungat na paniniwala sa isip mo. Sa kasong to, ito raw yung pagsuporta sa isang leader habang nagproprotesta sa lugar na sinasabi ng source na parang isinuko na dahil sa mga pulisyan niya. So, okay, mula dyan, dadalhin na tayo ngayon ng source sa pinakapuso ng argumento nila, yung malaking-malaking pagkakaiba, yung contrast sa pagitan ng itinanghal na protesta at yung mga totoong nangyayari doon sa karagatan. Tingnan nyo tong comparison. Sobrang linaw. Sa isang banda, meron tayong ang pagtatanhal. Tahimik yung mga diver, makintab yung mga laminated placards, diba? Kinukunan para sa social media. Sa kabilang banda naman, ang katotohanan, ayon sa source. May mga water cannon na bumubuga, may mga basag na bangka at pinakamasaklap, may mga nasusugatang Pilipino. Parang dalawang magkaibang mundo talaga na nangyayari sa iisang lugar. Ang dagat ay hindi isang backdrop. Ang dagat ay ang crime scene. Wow! Ang bigat ng linyang yan mula sa source, no? Ang punto nila, hindi lang yan basta magandang background para sa litrato ng protesta. Para sa kanila, yung dagat mismo ang lugar kung saan nangyari yung krimen, yan ang argumento ng artikulo. Sige, so tapos na tayo sa protesta. Ngayon, lumipat naman tayo sa tinatawag mismo ng source na ebidensya, yung mga policy fingerprints. Dito na natin sisilipin yung mga particular na pulisiya na sinasabi nilang siyang dasilan kung bakit ganito ang sitwasyon natin ngayon. So, ayon sa source, may tatlong pangunahing fingerprints daw o bakas na iniwan ang nakaraang administrasyon, parang mga leads sa isang investigation. Isa-isahin natin yan. Okay, una yung tinatawag na gentleman's agreement. Ano ba to? Ayon sa source, isa raw tong verbal na kasunduan. Walang pirmahan, walang papel, walang record. At ang epekto raw nito, dahil sa deal na to, napigilan yung pagkukumpuni sa BRP Sierra Madre, yung kinakalawang nating barko na siyang simbolo ng presensya natin sa Ayungin Shoal. So ang claim ng source, para nitong sinakal yung mismong pag-asa natin doon. Okay, bago tayo dumako sa pangalawang punto, mabilis na refresher lang. Alalahanin natin kung gaano kahalaga yung 2016 arbitral ruling. Ito yung pinakamalakas nating legal na panalo, isang historic victory na kinilala ng international community. Pero ayon sa source, ganito raw ang naging tugon dito ng dating Pangulo. Itapon ko yan sa basurahan. Imagine, yung pinakamalaking legal na panalo ng bansa, itinuring umanong basura. Napakabigat na claim yan at ayon sa source, yan ang naging pundasyon ng pulisiya sa loob ng 6 na taon. Sige, so tapos na tayo sa pulisiya, di ba? Ngayon, pag-usapan naman natin yung retorika, yung mga salita, yung mga pangako. At syempre, umpisahan natin yan sa pinakasikat na halimbawa na ginamit din sa source material para ipakita kung paano hinubog yung pag-iisip ng publiko. Oh, heto na. Naalala niyo pa ba to? Yung pangako nung kampanya. Mag-jet ski ako, pupunta ako dun sa Spratlys, tapos itatanim ko yung flag natin. Sobrang iconic niyan, 'di ba? Naging simbolo talaga ng katapangan, ng political will, nagbigay ng pag-asa sa maraming Pilipino. Tapos, biglang-bigla, heto yung kasunod na eksena ayon sa source,
Yung pag-amin na, naniniwala naman kayo, kalokohan yan. Itong bigla ang pagbabaliktad, ayon sa artikulo, ay parang nagbigay ng whiplash, yung bigla kang napahinto at napaisip, teka, anong nangyari? Nabago raw bigla ang buong naratibo. So ang punto raw ng source, hindi lang yung pagiging biro yung issue. Ang mas malaki at mas mapanirang ideya raw na nabenta sa publiko ay ito, yung takot bilang doktrina. Yung paulit-ulit na sinasabing hindi natin kayang makipagyera. Na-normalize raw yung ideya na ang pananahimik at hindi pagkibo ang tanging paraan para manatiling ligtas. Okay, so papalapit na tayo sa dulo. Bilang paglalagom, saan nga ba talaga matatagpuan ang tunay na legasiya ng nakaraang administrasyon base sa pagsusuri ng source? Sabi nila, hindi sa mga placard, kundi sa mga iniwang wasak. At heto na nga raw yung listahan ng mga wasak na tinutukoy ng artikulo. Hindi lang itong mga abstract na konsepto ha. Sinasabi nilang ito yung mga konkretong resulta. Isang policy vacuum, kung saan malayang nakapag-militarize ang iba, yung legal na panalo natin nag-aalikabok na lang. At syempre, ang epekto nito sa mga tao. Mga Coast Guard na hinaharas, mga mangingisdang nawalan ng kabuhayan, at ang pinakamasakit, ang pagkasira raw ng determinasyon ng buong bansa. At lahat ng yan ay umaabot sa pinakamabigat na konklusyon ng source. Para sa kanila, ang West Philippine Sea ay hindi nawala dahil natalo tayo sa laban. Ang sabi nila, ito ay isinuko. Kaya iiwanan natin kayo ng parehong tanong na iniwan sa atin ng source material. Isang tanong na bumabalot sa lahat ng ating pinag-uusapan. Bakit pinabayaan ang mga mangingisdang Pilipino na walang proteksyon? Isang tanong na, sana, mag-udyok sa ating lahat na mag-isip ng mas malalim.